O, di ikaw na. Ikaw na magaling. Ikaw na, the best ka. Ay, bida-bida. Taos puso po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa Keith and Charlene TV. 100,000 na po tayo, grateful. At dahil dyan, ituloy-tuloy lang natin ang pag-aaral ng English. Para sa mga estudyante, OFW, o kahit sino na gustong matuto mag-English, para sa inyo tong video na to. Pwede nyong gawin tong 2 tricks na ituturo ko sa inyo para mas lalong lumambot ang dila ninyo sa pagsasalita ng English. Stay tuned! Okay, trick number 1. Sa lahat ng gagawin ng tao, kailangan talaga ng warm-up. Ganon din sa pagsasalita ng English. Bago ka mag-practice ng mag-English, kailangan i-exercise mo muna yung dila mo. So, dahil dyan, meron tayong drill ngayon. Yan ang ating step number 1, ang paggawa ng mga drill. So, for today's video, I am going to teach you the sound of long E and short E. Let us take a look on this word. Bet, bet, bet. Which one is the correct spelling of the word that I mentioned? Is it B-E-T or is it B-E-A-T? Choose one. The correct answer is B-E-T. That is pronounced as bet. Yan ang tinatawag natin na short E sound. Mabilis lang ang pagbanggit natin sa tunog ng letter E. Papansin natin na medyo bumababa yung ating lower jaw at nakikita yung ilalim na ipin. E. Example, elevator, elephant, egg, eggplant. So, malambot lang yung pagbigkas natin ng sound na E. Ito yung symbol niya kapag IPA ang gagamitin. Yun yung E. Nakarelax lang yung ating ilalim na panga. On the other hand, we have long E sound. So, kanina, nung binanggit ko yung bet, ito yung example nun. Ang counterpart naman nun na long E ay beat, meet, seat. Parang may konting gigil yung ilalim ng itong panga natin. May konting gigil. Kita pa rin naman yung babang ipin natin. We have beast, bean, three, green. Lahat yan ay long E sound. Tandaan ninyo, kapag gumagawa tayo ng mga drill, ay the more na mas napapagod ang ating pangalalamunan at dila sa pag-pronounce, ay mas nagagawa natin yung mga tunog ng tama. Okay? Ngayon, practicein natin yung mga short E na sound. Gayahin nyo ako, banggitin nyo din pagkatapos ko. Set, hell, lead, bet, net, check, met, best, gen, wet, ben, then, ten, stem. Yan ay, anong sound yan? You're correct. That is short E. Okay, let us try the long E sound. Tandaan, medyo may konting gigil ito sa pagbigkas natin. We have seat, heel, lead, beat, neat, cheap, beast, gene, weak, bean, breed, dean, teen, stream. I hope you are getting my point, the difference between short E and the long E sound. So, we have short E and long E. Pause mo muna o screenshot mo para ma-practice mo kapag wala kang ginagawa. Okay, ngayon naman magbabanggit ako ng mga salitang may short E sound at ang gagawin nyo ay isasagot nyo yung mga salitang may long E sound. For example, kapag ang sinabi ko ay men, ang sagot nyo ay mean. Okay? Let's try this. Red. Red. What's the word with the long E sound? Correct answer is read. Read. Number 2, we have bed. Bed. What's the word with the long E sound? Okay, we have bead. Number 3, we have cell. What's the word with the long E sound? Correct answer is seal. Seal. We have fed,
Fed. What's the word with the long E sound? Feed. Feed. Okay, now let's go back to our list of words to practice the movement of your jaw and your whole mouth. Repeat after me. Set, seat, hell, heel, led, lead, bet, beat, net, neat, check, cheek, met, meet, best, beast, gen, gene, wet, week. Okay? So, sana nakuha nyo yun na. Okay, mukha namang nakukuha nyo na. Supportahan nyo naman po ang Keith and Charlene TV. Okay, thank you so much sa hindi pag-skip ng ad. Let's continue the second trick that we have. Of course, first we have drill. So, step number 2, we have the glides. Ano nga ba yung glides? We know that English language is greatly influenced by melody and rhythm. Now, to achieve that, we should use the glides. Ano nga ba ang glide? Ito yung mga mahihina o marahang w sound o y sound sa pagitan ng dalawang vowels. Ano ba yung vowels? Quick review, ang vowels ay yung mga a, e, i, o, u. Or sa English, a, e, i, o, u. Kapag may magkatabing ganon, kailangan pala natin gamitan ng glide. For example, basahin nyo nga to. Nasanay tayo na ang basa natin dyan ay do it. Pero kapag pala ganyan, yung letter O ay isang vowel at ang letter I ay isang vowel din, dapat gagamit tayo ng glide. Lalagyan natin ng w sound konti. So instead of saying do it, it will be do it, do it, do it. Okay, next one we have so honest. Ma'am, bakit po kasali sa example yung so honest? Hindi naman po vowel yung letter H. Isa po itong consonant. Now, tama naman kayo na hindi yan vowel, pero tandaan ninyo na kapag gagamit tayo ng glide, ay dapat vowel sounds. Dahil sa word na honest, ay hindi binibigkas yung letter H. So, ang unang sound nito ay O. Katabi niya yung letter O dun sa salitang so. So, honest. At dahil magkatabi sila, gagamitan natin ng glide. Okay? Pwede bang gamitin natin yung glide na y? So honest. Parang mali, di ba? Dapat ang gamitin natin ay yung glide na W. So honest. So honest. Di ba? Mas may rhythm and may melody ka ng tunog English. Okay? Ma'am, paano po namin malalaman kung Y o W po yung gagamitin namin na tunog? Well, the position where your lips are will determine the y or the w sound that you're going to use. For example, I ask. I asked. Pwede ba natin yan ilagay yung w na sound na W? I wask. Di ba parang hindi tama? So, dahil dun sa position ng bibig natin, I ask, automatic na malalaman natin na ang dapat idagdag ay y. I ask. I ask. Pansinin niyo kapag gumagamit tayo ng glide, parang mas nagiging mas fluent tayo sa pagsasalita ng English. Tingnan natin itong mga iba pang examples. You may repeat after me. Coincidence. I ask. To organize. Wake me up. To operate. We offer. Do it. So honest. You are. He is. See it. To open. Okay, now it's your turn. Basahin nyo muna bago ko sabihin yung tamang pagbasa dito sa mga phrases na to. Okay, number 1. Basahin mo? Okay, we can read that as he always. He always. Ginamit natin ang sound na y, ang glide na y. Number 2. Okay, we can read that as to understand. To understand. The glide W. Okay, w. Number 3. The important or the important. Ang ginamit natin ay letter Y na sound. Y. Number 4. To each.
To which. Next one. Okay, we used the W sound. It is cooperative. Hindi po cooperative. Ito ay cooperative. Tuloy-tuloy. Pansinin ninyo na kapag ginawa natin yan, ay parang mas nagiging fluid pakinggan yung pag-i-English natin. Ayan, katulad ng sinabi ko dun sa mga nauna pang videos, basta sundan nyo lang yung mga ina-upload ko dito, unti-unti mapapansin ninyo na natututo na pala kayo mag-English, na kayo ay nag-improve na pala. Ngayon, kapag hindi nyo ina-apply, di nyo isinasabuhay yung mga tinuturo ko sa inyo dito na pag-pronounce, na grammar, parang wala lang rin, nagsasayang lang tayo ng oras pareho. Huwag po tayong mahihiya. Gawin natin yung tama, gawin natin yung improvement na gusto natin para sa sarili natin. Huwag mahiya. At bilang tao, tigilan na natin yung smart shaming. Bakit? Yung mga taong mahilig mag-smart shame, ito yung mga nagsasabi na, di ikaw na. Ikaw na magaling, ikaw na, the best ka. Ay, bida-bida. Pa ba mga madalas nilang sinasabi? Di ikaw na may opinion. Di panalo ka na. 'Di ba? Kapag nag-English tayo, lagi may mga ganung nagko-comment. Ang arte-arte mo naman, arte lang yan, Tagalogin mo na lang kaya. Huwag tayo makikinig sa ganon. At isa pa, huwag tayo magiging ganon. Hayaan natin na gawin ng mga tao sa paligid natin yung improvement na gusto nila para sa sarili nila. Huwag na tayong mag-smart shame. Tigilan na natin to. And ano pa nga bang hinihintay natin? It's shoutout time! Shoutout nga pala sa channel na to, Joning TV. Nag-upload siya ng mga random, fun videos na kapupulutan niyo ng katatawanan. Kaya pwede niyo siyang bisitahin. Pwede niyo siyang bisitahin. Shoutout din dito sa channel na to, JS Capades. Nag-upload naman to si Sir ng mga videos, ng travel videos, and mga review ng iba't ibang mga devices and gadgets. And huwag niyo silang kalimutang bisitahin. And sa lahat ng mga nag-send ng kanilang video greeting, eto na, i-play na natin. Hi, hello mabuhay. I am Russell. I am certified grade 2. Ako po ay lumalapit sa inyo upang ma-promote po ang aming vlog, ang Arcade. Dahil bilang isang bata, nais ko lamang po magbigay aliw at saya sa mga taong, lalo na ngayong may kumakalat na pandemic sa ating bansa. Kaya po, nandito po ako upang i-subscribe niyo po at i-promote ang aming vlog. Thank you po. Hello, Madam Kate and Charlene. I am Benedicto Avellano, certified grade coach from Northern Samar. I would like to greet to all my friends, Dennis Glodo, Joy Baltazar, and Madam Eileen Amor. This is my YouTube channel. Hello, I'm Patrick Sugi, certified grade 4 from Angeles City. I'd like to say thank you for sharing your knowledge to us that want to learn in terms of English language. I hope your channel will grow and kudos to all teacher. God bless. Peace. I-shoutout natin si Jeltin the Explorer. Salamat po ma'am, ang helpful ng mga content ng vlogs ninyo. Keep it up and God bless ma'am. Pa-shoutout po ma'am, Jeltin the Explorer. Always watching from Kuwait. Thank you, Jeltin. We also have Angelo De Limon X or De Limon 10. Kit and Charlene, ma'am, shoutout ko na po sa FB Now on channel nyo. Kasi nakakatuwa Kaya shinare ko na ito lahat. My FB name is Angelo De Limon. Same photo profile. Sa YouTube ko ay music content po. Marami ako natututunan sa inyo. Nasa company kasi ako na ang mga boss namin ay Bangladesh. That's why I need to learn more about English. Salamat. Sa lahat ng channel, itong pangalawa ni-recommend ko sa FB ko kasi yung channel na una ay yung idol kong si Jano Gibbs. Thank you, Angelo. We also have Christopher Garcia. Salamat po, Ma'am Charlene, sa pagtuturo mo ng English. May natutunan po ako at lagi ko pong inabangan ang mga videos mo sa English from Dubai, UAE. Hi! Ingat palagi dyan, Christopher, sa Dubai. We also have Sarah Sahid Juan, ewan ko kung tama, sorry. Watching from Kuwait. Thank you, ma'am, for learning. I love your channel. And thank you sa lahat ng mga nagpa-shoutout. Tandaan ninyo, kapag gumagawa tayo ng
Tandaan ninyo kapag gumagawa tayo ng mga drill ay the more na mas napapagod ang ating panga, lalamunan at dila sa pag-pronounce, ibig sabihin, the more na mas napapagod ang ating panga, lalamunan, dila, at bibig sa pagsasalita, ibig sabihin ay mas nagagawa natin yung mga tunog ng tama. Tulad niyan, tunog ng manok. Okay, kung gusto nyo rin po mag-send ng video greeting katulad nun, hanapin nyo lang po ang Facebook group na Kit and Charlene TV and then isend nyo po sa amin direkta ang inyong 15-second na video greeting. Magsimula lang sa, "Hello, I am blank, certified grateful from," o kaya naman, "Hello, ako si blank, certified grateful galing sa," okay, ganun lang, send nyo sa amin 15 seconds. Thank you, bye-bye, see you sa next video.